Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang nakakalungkot na kaso mula sa Indonesia. Mga pangyayaring nagpapakita kung paano ang pagtataksil sa loob ng pag-aasawa ay maaaring humantong sa trahedya. Si Irma Novitasari ay ipinanganak noong taong 2000 sa Bandung bilang bunso sa 5 magkakapatid. Sa murang edad ay naghiwalay ang kanyang mga magulang at napunta siya sa pangangalaga ng kanyang ina, habang naiwan naman sa kanilang ama ang dalawa niyang nakakatandang kapatid. Matapos ang ilang panahon, nagpasya ang kanyang ina na magtrabaho bilang overseas worker sa Saudi Arabia. Kaya ipinadala si Irma upang manirahan sa kanyang tiyahin sa Sukarami Village, Pachit District sa Bandung Regency. Doon, inalagaan siya ng kanyang tiyahin at tiyuhin ng may labis na pagmamahal at itinuring pa siyang parang sariling anak. Ngunit sa edad na 12, bumalik si Irma sa kanyang ama at mga kapatid sa Chimahi kung saan nanatili siyang paborito bilang bunso at nag-iisang babae sa pamilya. Lalo siyang naging malapit sa kanyang nakakatandang kapatid na babae. Ngunit hindi nagtagal ay muling nagkahiwalay ang kanilang landas nang magpakasal ito at lumipat din sa Saudi Arabia kasama ang kanyang asawa. Pagsapit sa tamang edad, nag-asawa si Irma at nagkaroon ng isang anak, ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama at nauwi rin ito sa paghihiwalay. Bumalik siya sa piling ng kanyang ama at kapatid, bagamat plano na nilang maghiwalay ng legal. Hindi pa ito natatapos sa korte at namuhay na lamang sila ng magkahiwalay. Upang masuportahan ang kanyang anak, nagsikap si Irma bilang isang mang-aawit ng dangdut music. Sa panahong ito, nakilala at naging malapit siya kay Asep Sayapudin, isang lalaking naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa Siburial Village, Pachit District sa Bandung Regency. Isang pagkilala na kalaunan ay magiging mahalagang bahagi ng kasong ito. Matapos magkakilala at unti-unting nahulog ang loob sa isa't isa, nagsimulang mag-date sina Irma Novitasari at Asep Sayapudin. Sa panahong ito, ipinakita ni Asep ang kanyang maingat at mapagkalingang ugali, isang imahe ng perpektong lalaki na pumuno sa kakulangan na naramdaman ni Irma. Kaya naman nakaramdam siya ng seguridad at kaligayahan. At noong 2023 ay pumayag siyang magipag-isang dibdib sa isang di-opisyal na kasal at tumira kasama niya. Ngunit nang magsimula silang magsama sa iisang bubong, unti-unting lumitaw ang tunay na ugali ni Asep. Sa likod ng kanyang maamong imahe ay isang mainitin ang ulo at marahas na lalaki. At sa tuwing nagkakaroon sila ng alitan ay hindi siya nagdadalawang isip na saktan si Irma. Isang sitwasyong nagdulot sa kanya ng patuloy na takot. Maraming beses na tumakas si Irma pabalik sa bahay ng kanyang ama sa Chimahi upang iwasan ang pananakit. Ngunit sa bawat pagkakataon ay nagagawa siyang pabalikin ni Asep sa pamamagitan ng matatamis na paghingi ng tawad at pangakong magbabago. Dahil sa pag-asang mabuo ang isang masayang pamilya, mulit-muli siyang napapalambot at bumabalik kahit nananatili ang kanyang pangamba. Noong Agosto 2023, nabuntis si Irma sa kanilang unang anak. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang pamilya at iilan lamang na malalapit na kaibigan ang kanyang pinagsabihan. Sa panahong iyon, ilang ulit na rin silang nagkahiwalay at nagkabalikan at hindi na sinusuportahan ng kanyang pamilya ang relasyon, lalo na ang paninirahan niya sa bahay ni Asep dahil batid nila ang ugali nito. Subalit hindi rin nila siya tuluyang napigilan dahil sa paulit-ulit niyang pagpapatawad. Pagsapit ng Disyembre 2023, muling nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa nang sabihin ni Asep na may nagsabi sa kanya na may iba umanong lalaki si Irma. Totoo man o hindi ang impormasyong iyon, agad siyang nagalit at inakusahan si Irma ng pagtataksil.
Kaya sa takot at pagod ay muli itong tumakas. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagtungo siya sa bahay ng isang malapit na kaibigan sa Pangandaran. Habang nagtatago, nakipag-ugnayan si Irma sa kanyang kapatid sa Saudi Arabia. Ngunit sinabi lamang niyang nasa bahay siya ng kaibigan upang dumalo sa isang kaarawan. Ibinahagi rin niya ang plano niyang pumunta sa Kalimantan kung saan may mga kamag-anak sila upang makapagpahinga at makalayo sa stress na dulot ng kanyang problema kay Asep. Samantala, nang malaman ni Asep na hindi sa pamilya nito nagtago si Irma kundi sa kaibigan, lalo siyang naniwala na may kinalaman ang ibang lalaki kahit wala naman talagang ganoon. Dahil sa matinding selos, tuluyan siyang nagalit at umabot sa puntong nagbalak na kitilin ang buhay ni Irma. Isang desisyong sineryoso niya hanggang sa magsimula siyang humanap ng mga taong tutulong sa kanyang plano. Una niyang nilapitan ang isang kaibigan na nakakakilala rin kay Irma at inalok itong tumulong sa pagpatay. Ngunit agad itong tumanggi dahil sa pagkabigla at sa maayos nitong relasyon kay Irma. Gayunpaman, hindi umatras si Asep at nagpatuloy sa paghahanap ng ibang makakasama. Ang kaibigang tumanggi na nakaunawa sa panganib ay agad kumilos at lihim na nagpadala ng babala kay Irma sa pamamagitan ng isang anonymous na numero. Sinabihan siya na kung pauuwiin siya ni Asep, huwag siyang papayag dahil pinaplano umano siyang patayin. Nang matanggap ang mensaheng ito, labis na nagpanik si Irma ngunit hindi niya matukoy kung sino ang nagpadala nito. Sa kabila nito, patuloy si Asep sa paghahanap ng kakampi at pagsapit ng Enero ng 2024. Tatlong lalaki na sina Abdul, Usman at Agus ang pumayag na tumulong. Sa tulong nila, maingat niyang binuo ang plano na patayin si Irma sa loob ng kanilang bahay at ilibing ang katawan nito sa sementeryo ng kanilang baryo. Upang maisakatuparan ito, nanghiram si Asep ng isang matalim na itak at 2 pala mula sa kapitbahay. Isang karaniwang gawain sa probinsya kaya't walang naghinala. Nang handa na ang lahat, tinawagan niya si Irma at pilit itong pinabalik. Ngunit dahil sa takot ay paulit-ulit itong tumanggi. Dahil dito, nagbanta si Asep na papatayin ang kaibigan ni Irma kung hindi siya uuwi, ngunit hindi pa rin siya nagpatinag. Sa kabila nito, labis ang kanyang pag-aalala kaya nakipag-ugnayan siya sa kanyang kapatid upang humingi ng pera papuntang Kalimantan at ipinakiusap pa na ipadala roon ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Bago tuluyang umalis, tinawagan ni Irma ang kanyang tiyuhin upang sunduin siya sa Pangandaran, ngunit muli siyang kinontak ni Asep at sa pagkakataong ito, mas malupit ang pagbabanta na papatayin niya ang ama ni Irma kung hindi siya babalik. Ang bantang ito ay tuluyang nagpayanig sa kanyang isipan. Batid niya ang ugali ni Asep, isang taong kayang gawin ang kahit ano kaya sa gitna ng takot at pagkalito. Kinanselan niya ang pagsundo ng kanyang tiyuhin at sinabing si Asep na ang kukuha sa kanya. Lubos na nag-alala ang kanyang tiyuhin at pinayuhan siyang huwag bumalik, ngunit tila nakatakda na ang kapalaran. Sa kabila ng lahat ng babala, nagpasya si Irma na bumalik sa bahay ni Asep, isang desisyong magdadala sa kanya sa trahedya. Noong 14 ng Enero, dinala siya ni Asep pabalik sa bahay na iyon kung saan hindi niya alam na siya at ang 3 kasabwat nito ay matagal nang naghahanda. Pagsapit ng gabi, habang siya ay nagpapahinga, bigla silang sumalakay. At kahit desperado siyang lumaban ay hindi niya kinaya ang lakas ng 3 lalaking mahigpit na humawak sa kanyang mga kamay at paa habang tinatakpan ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon na puno ng takot,
Walang pag-aalinlangang ihinampas ni Asep Sayapudin ang itak sa leeg ni Irma Novitasari. Bumagsak ang kanyang payat na katawan at tuluyang nawalan ng galaw sa loob ng silid na naging lugar ng krimen. At matapos matiyak na wala na siyang buhay, inilabas nila ang katawan sa bintana ng silid at kinaladkad patungo sa sementeryo sa taniman sa likod ng bahay ni Asep. Sa gitna ng dilim ng gabi, naghukay sila ng hukay at doon inilibing ang katawan katabi ng isang libingan ng residente. At upang hindi ito pagdudahan ay ginawa nila itong parang ordinaryong libingan ngunit walang lapida. Nang matapos ang lahat at sumapit ang hating gabi, nagkanya-kanya na sila ng uwi na para bang walang nangyari. Ilang araw ang lumipas. Napansin ng pamilya na wala ng balita mula kay Irma na dati regular na nakikipag-ugnayan sa kanila. Lalong nag-alala ang kanyang tiyuhin dahil alam nitong huling bumalik si Irma sa bahay ni Asep, kaya agad niyang tinawagan ang lalaki upang magtanong. Ngunit sinabi ni Asep na sinundo niya si Irma sa Pangandaran at sa biyahe ay bigla umano itong tumakas habang dala pa ang ilan sa kanyang gamit at iginiit pa niyang wala siyang alam kung nasaan ito. Hindi lubusang naniwala ang tiyuhin at nanghamunin pa siya ni Asep na magsumbong sa pulis kung hindi siya pinaniniwalaan. Lalo lamang siyang naguluhan upang makahanap ng kasagutan. Nakipag-ugnayan siya sa mga kaibigan ni Irma at isa sa mga ito ang nagsabing balak umano nitong pumunta sa Bali upang magnegosyo. Isang impormasyong sumasalungat sa sinabi ng kapatid ni Irma na plano nitong magtungo sa Kalimantan kung saan naroon ang kanilang mga kamag-anak. Sa gitna ng magkakasalungat na impormasyon at patuloy na pag-aalala, napag-isip-isip ng pamilya na maaaring umalis si Irma upang magsimula ng panibagong buhay kaya naghintay sila ng balita. Ngunit lumipas ang mga linggo at naging buwan na wala pa ring komunikasyon at tuluyang naging hindi na aktibo ang kanyang numero. Pagsapit ng Marso taong 2024, 2 buwan matapos ang kanyang pagkawala ay nakatanggap ang kapatid ni Irma sa Saudi Arabia ng mensahe sa Instagram mula sa isang anonymous na account na nagtatanong kung ano ang relasyon nito kay Irma. Nang sumagot siya ang kapatid, humingi ang hindi kilalang tao ng contact details upang makipag-ugnayan at pag-usapan umano ang kalagayan ni Irma. Ngunit matapos ibigay ang impormasyon ay wala ring sumunod na mensahe. Makalipas ang 4 na buwan, noong ika-4 ng Hunyo, muling nakatanggap ang kapatid ni Irma ng mensahe mula sa isa pang anonymous na account at sa pagkakataong ito ay sa Facebook. Ipinahayag ng nagpadala na isa lamang siyang outsider ngunit nais niyang ipaalam na si Irma ay pinaniniwalaang patay na. Bagamat wala siyang ipinakitang ebidensya kaya hindi agad ito pinaniwalaan. Gayunpaman, patuloy na nanghikayat ang hindi kilalang tao at sa huli ay nagbahagi ng mahalagang detalye na si Asep umano ang may kagagawan. Nang tanungin kung saan nanggaling ang impormasyong ito, unti-unting ibinunyag na isa sa mga kasangkot ay hindi na nakayanan ang bigat ng konsensya at nagkwento sa iba tungkol sa nangyari na siya ring naging dahilan kung bakit unti-unting kumalat ang katotohanan sa komunidad. Sa kabila nito, nanatiling nagdududa ang pamilya ni Irma dahil wala pa ring konkretong ebidensya. Ngunit no ika-28 ng Hunyo 2024, isang lalaking nagpakilalang Daddy ang biglang dumating sa kanilang bahay at naglahad ng buong katotohanan na pinatay ni Asep si Irma ilang buwan na ang nakalipas at inilibing sa isang walang markang libingan sa sementeryo malapit sa kanilang bahay. Ayon kay Daddy, isinagawa ang krimen sa tulong ng 3 kaibigan ni Asep
at isa sa mga ito ang hindi na mapakali dahil sa konsensya kaya nabunyag ang nangyari. Dahil sa impormasyong ito, tuluyang nawala ang pagdududa ng pamilya at agad silang nagpulong upang magpasya hanggang sa magdesisyon silang i-report ang kaso sa pulisya. Agad na kumilos ang pulisya at nagtungo sa bahay ni Asep, ngunit natuklasan nilang wala na ito at tila tumakas. Kaya naman, tumuon ang investigasyon sa sementeryo sa likod ng bahay, kung saan natagpuan ang isang kahina-hinalang libingan na walang lapida at walang nakakaalam kung sino ang nakalibing doon. Matapos ang beripikasyon, hinukay ng pulisya ang naturang libingan at doon natagpuan ang bangkay ni Irma. Ang natuklasang ito ay lubos na nagdulot ng dalamhati at galit sa kanyang pamilya at agad na dinala ang labi sa ospital para sa forensic examination. Dito nabunyag ang isa pang masakit na katotohanan na si Irma ay 6 na buwang buntis nang siya ay mamatay. Isang pangyayaring nagpatunay na 2 buhay ang nawala sa iisang krimen. Kaagad namang naglunsad ng malawakang manhunt ang mga otoridad at sa tulong ng impormasyon tungkol sa pinagtataguan ay nahuli si Asep sa Bogor. Hindi nagtagal ay nadakip din ang 3 niyang kasabwat at silang 4 ay dinala sa himpilan ng pulisya sa Bandung para sa masusing investigasyon. Sa huli, hindi na nila napangatawan ang kanilang mga kasinungalingan at unti-unting bumagsak ang kanilang katahimikan at napilitan silang aminin ang buong katotohanan habang hinaharap ang mabigat na parusang hindi na nila matatakasan. Sa kasalukuyan, ang lahat ng sangkot, lalo na si Asep Sayapudin bilang itinuturong utak ng krimen, ay nahaharap sa mabigat na parusa, kabilang ang habang buhay na pagkakakulong o maging ang pinakamataas na kaparusahan ayon sa batas. Batay sa mga ebidensyang nakalap, malinaw na ito ay isang organisadong krimen na maingat na pinagplanuhan at isinagawa sa pagkakasundo ng ilang tao na nagpatibay sa bigat ng kasong kanilang kinakaharap. Ano ang inyong opinyon sa kasong ito? Huwag kalimutang ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at ikomento kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang video na ito.